sa kalawakan. Walang makakarinig sa iyo habang sumisigaw ka sa sindak at ang magagawa mo lang ay magdasal na mas mabilis kang mamatay. Ngayon ay ibubuod natin ang sci-fi horror film na pinamagatang Alien Resurrection. Isarado na ang inyong pinto, patayin ang ilaw at mag-ingat sa panonood. 200 taon pagkatapos ng mga kaganapan ng Alien 3, ang mga siyentipiko na sakay ng isang sasakyang pangkalawakan na tinatawag na USN Auriga ay gumawa ng isang lihim na proyekto para sa militar. Sinubukan nilang gumawa ng clone ni Ellen Ripley na ginamit ang isang sample ng dugo na nakolekta mula sa Fiorina 161, ang planeta kung saan siya namatay. Sa paggawa nito, umasa silang maani nila ang alien embryo, isang reyna ng mga species na nasa loob niya noong panahong iyon. Matapos alisin ng alien, nagpasya si Dr. Wren at ang kanyang kasamahan na si Dr. Gediman na panatilihing buhay ang clone para sa karagdagang pag-aaral. Inayos nila ang sugat sa kanyang dibdib. Habang nagpapagaling siya, napansin niya ang isang numerong 8 na may tattoo sa isang braso niya. Mabilis na magsimulang magkaroon ng kamalayan at magkaisip ang clone ni Ripley. Ang mga doktor ng ship ay sumailalim sa mga pagsasanay kasama niya tungkol sa wika at pag-aaral at tumugon siya ng positibo. Nagpakita rin siya ng nakakatakot na mapanirang pisikal na kapangyarihan na nagagawang putulin ang kanyang mga gapos at umatake kung gusto niya. Ang mga doktor at mga tauhan ay halos hindi na siya kaya. Tila meron siyang DNA sa mga alien na nagpapaliwanag ng kanyang hindi pangkaraniwang lakas at ang kanyang dugo ay bahagyang acidic din. Ang eksperimento ay ikinagalit ni General Perez, ang tauhan ng militar na namamahala sa operasyon at tumatawag sa kanya na meat byproduct. Siya ay interesado lamang sa alien queen na lumaki din sa isang nakakatakot na bilis. Ito ngayon ay malaki na at nakakulong sa loob ng isang selda sa ship. Mukhang nararamdaman ng clone ni Ripley kung ano ang nangyayari. Isang araw kumain siya kasama sina Gediman at Wren at ipinakita niya ang isang nakagugulat na flash ng kanyang dating sarili. Parang pinanatili ng clone ang ilan sa mga alaala at katangian ng personalidad ni Ripley. Sinabi sa kanya ni Gediman kung paano nila siya muling nilikha at naramdam niyang gusto lang nila ang alien. Kahit na sa kanyang pagkahilo, siya ay mapang-uyam at sinasabi sa kanila na hindi nila ito makokontrol. Sa loob ng Betty, isang ragtag ship na may lulan ng crew ng mga pirata sa kalawakan. Ang kanilang mga kargamento ay mga tripulante ng isa pang ship na nasa kanilang mga cryogenic container pa rin at natutulog, walang kamalay-malay na sila ay na-hijack. Kinuha ni General Perez ang mga tripulante sa pangunguna ni Frank Elgin upang ihatid ang mga kapuspalad na natutulog na manlalakbay na gagamitin sa pagpaparami ng mga alien. Hindi nagtagal, ang mga taong kinidnap ay napasukan ng mga alien at ang ilang mga drone alien ay nasa mga containment unit na ngayon sa ship. Nakita ng crew ng Betty si Ripley na nag-eehersisyo sa isang recreation center at naghahagis ng basketball. Si Johnner, isa sa mga tripulante ng Betty at isang brusko at may peklat na lalaki, ay nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit madaling nalampasan ito ni Ripley at lumaban sa kanya at sa isa sa kanyang mga kasama, si Christy, at pinatunayan ang kanyang sariling lakas na higit sa kanilang inaasahan. Sa isang punto, ang kanyang ilong ay dumugo. At nang punasan niya ang dugo at ipinitik ito sa sahig, nagsimula nitong tunawin ang sahig, katulad ng dugo ng mga alien. Ang isa sa mga tauhan ng Betty, isang batang babae na nagngangalang Annalie Cole, ay tila may ibang agenda. Lumayo siya sa iba at nakita niya ang containment unit ni Ripley na nakakuha ng iligal na pag-access dito. Doon niya nahanap si Ripley at ginising siya. Inamin ni Cole na pumunta siya rito para patayin si Ripley, ngunit masyadong tuso si Ripley para payagan iyon. Sinadya pa niyang idiniin ang kanyang kamay sa kutsilyo ni Cole at ang nagresultang sugat ay mabilis na gumaling at ang kanyang dugo ay tinunawang talim. Masasabi ni Cole na inalis na ng mga doktor ang alien embryo at sinabi niya kay Ripley na isa lang siyang clone, isang bagay na itinuturing lamang ng mga siyentipiko na isang byproduct. Tila nalito at nasaktan si Ripley dahil dito, ngunit alam niyang totoo ito. Pinakawalan niya si Cole na lumabas ng selda pero naharang ng mga guwardiya at Dr. Wren.
Galit na galit si Ren sa paglabag ni Cole at sinubukan niyang patayin ang crew ng Betty bilang mga terorista. Maraming bagay ang nangyayari ng sabay-sabay. Ang Betty crew ay nakipaglaban sa mga sundalo na may mga utos na patayin sila habang nag-eksperimento sa mga nasa hustong gulang na alien sa isang selda. Hindi sinasadyang itinuro ni Gediman sa kanila kung paano gamitin ang kagamitan sa pagpapatahimik sa selda na nag-spray ng nagyayelong gas. Nagalsa ang mga alien. Dalawa sa kanila ang pinagtulungan ang pangatlo at pinatay ito, na naging sanhi ng pagtunaw ng acid na dugo nito sa sahig ng containment unit. Si Gediman ay tinangay ng isa sa mga alien. Ngayong nakawala na, ang mga alien ay mabilis na nagsimulang sakupin ang ship. Nakatakas si Ripley mula sa kanyang selda nang magsimulang pumasok ang mga alien sa pintuan. Ang ship ay napunta sa emergency mode at ang ilang mga tao ay nakatakas sa mga life pod. Ang mga kapuspalad ay pinatay ng mga alien. Ang mga tripulante ng Betty ay magkakasama, ngunit si Elgin ay pinatay ng mga nilalang. Sinamahan ni Ripley si Cole at ang iba pa habang tinatahak nila ang Auriga patungo sa bay kung saan nakadaong ang Betty. Natuklasan din ni Ripley na ang Auriga ay talagang gumagalaw. Nanuya si Ren na nagsabing hindi niya maaaring malaman dahil ang ship ay nilagyan ng stealth run. Gayunpaman tama ang pandama ni Ripley. Gumagalaw ang ship at mabilis na naglalakbay pabalik sa home base, Earth. Ang mga tripulante ng Betty ay nasiraan ng loob dahil ang Earth ay naging isang polluted na wasteland. Sinama nila si Ren bilang hostage nila. Sa daan nakita nila ang laboratorio kung saan nilikha ni Gediman at ng iba pa ang mga clone ni Ripley. Nasa loob ang naon ng 7 clone, pero lahat ng mga ito ay kakilakilabot na deformed at kakaibang human-alien hybrids. 6 ang patay at nakapaloob sa mga stasis tubes, ngunit ang ika-7 ay ang pinakanakapanlulumo. Siya ay sapat na tao upang makilala, ngunit ang kanyang mga paa at katawan ay mali ang hugis at alien. Mas masahol pa, siya ay nabubuhay pa. Pinanatiling buhay sa pamamagitan ng mga tubo at ventilador. Si Ripley 8 ay nagulantang. Napagtanto ngayon kung ano siya at kung saan siya nanggaling. Nakiusap si Ripley 7 sa kanya na patayin siya at si Ripley 8 ay gumamit ng flamethrower at mga granada para sirain ang iba pang mga clone. Si Ren ay labis na namangha dito at si Ripley 8 ay tumingin sa kanya sa lubos na galit at pagkasuklam. Ang mga tripulante ay natuklasan ng silid na naglalaman ng kung ano ang natira sa na-hijack na crew na inihatid ng Betty crew kay General Perez. Ang isa sa mga miyembro ng crew, si Purvis, ay buhay pa, ngunit iminungkahi ni Ripley na iwanan nila siya. Naramdaman niya na mayroon itong alien embryo na ipinasok ng isang facehugger. Giniit ni Cole na isama nila siya na marahil kung maabot nila ang Betty sa tamang oras, maaari nilang ilagay siya sa cryostasis para sa isang uri ng operasyon na isasagawa sa kanya. Ang isa pang sagabal sa kanilang plano sa pagtakas ay nang malaman nilang mapipilitan silang dumaan sa mess hall. Sa kasamaang palad, ito ay nasa ilalim ng tubig ngayon dahil sa isang baha na naganap sa panahon ng kaguluhan ng pagkawala ng alien. Kailangang iwan ni Vrees ang kanyang wheelchair at nakapasan ito sa likod ni Christy. Ang lahat ay dapat pigilang huminga sa loob matagal ng panahon at si Sabra Hillard na mula sa Betty ay hinablot sa daan ng mga alien na sumulpot. Paglabas nila sa kabilang bahagi ng lagusan, nalaman nilang sila ay tinambangan. Ang baras na paitaas mula sa mess hall ay nilagyan ng mga itlog ng alien na naglabas ng mga facehuggers sa mga tao. Madaling naalis ni Ripley ang nasa mukha niya, pinasabog ng granada ang mga itlog sa baras at ang mga tripulante na umakyat sa hagdan patungo sa itaas. Ngunit ang mga alien ay lumabas mula sa tubig sa ibaba nila at umatake. Nang unang marating ni Cole at Ren ang tuktok ng baras, kinausap siya ni Ren na ibigay sa kanya ang kanyang baril at binaril siya sa dibdib. Bumagsak muli ang kanyang katawan sa tubig at naanod. Si Ripley ay natakot dahil nakakita siya ng kakaibang bagay tungkol kay Cole. Si Christy ay nasugatan at sinunggaban ng isang alien at pagkatapos ay isinakripisyo ang kanyang buhay upang bigyan ng pagkakataon si Vrees na makatakas. Nakatakas si Ren sa baras at sinaraduhan ang lahat sa loob, ngunit kalaunan
ay bumukas muli ang pinto mula sa kabilang panig. Nakaligtas si Cole sa isang putok ng baril at nailigtas sila. Hindi nalinlang si Ripley dahil alam niyang nakita niya si Cole na binaril sa dibdib ng malapitan. Pinakita niya sa lahat ang sugat ni Cole na mayroong mga wire at puting android blood. Inamin ni Cole na isa siya sa pangalawang henerasyon ng mga android na nagkamalay at nagrebelde. Sinunog ang kanilang mga panloob na wireless modem at sinubukang ipasa ang kanilang sarili bilang tao. Dinala siya ni Ripley sa isang maliit na kapilya kung saan nakahanap sila ng interface ng computer. Bagamat ayaw gamitin ni Cole ang kanyang mga android function, hinimok siya ni Ripley na kunin ang computer ng Auriga. Natuklasan ng Nicole na bumabalik na ang ship sa Earth kung saan tiyak natatakas ang mga alien at madadamay ang sangkatauhan. Ang ship ay nagsunog ng masyadong maraming kaya sinabi ni Cole na di na ito mapapasabog. Kaya sinabi sa kanya ni Ripley na pabagsakin na lang ang ship. Hinarangan ni Cole si Ren mula sa pag-abot kay Betty at gumawa ng anunsyo para ihayag sa lahat ng alien sa deck kung nasaan siya. Ipinahayag ni Cole na na-access niya ang mainframe at natuklasan ang mga plano ni General Perez para sa paglinang ng mga alien sa pamamagitan ng pag-clone kay Ripley. Ang kanyang personal na misyon ay sirain ang operasyon at pigilan itong mangyari dahil naintindihan niya na ang mga alien ay pupuksain ang sangkatauhan. Nang muli silang umalis papunta sa Betty, si Ripley ay tinangay mula sa sahig ng mga aliens. Kinikilala nila siya bilang isa sa kanila at dinala siya sa pugad na puno ng mga aliens at ng Reyna. Nandoon din si Gediman nakabalot at nagdedeliryo at sinabi niya kay Ripley na namanan ng Reyna ang kakayahang manganak ni Ripley. Pagkatapos mangitlog, nanganak siya gaya ng ginagawa ng isang tao. Nagkaroon ng kakaibang parang matris na pod at nagsilang ng kakaibang nilalang na kahawig ng isang tao na may kasamang alien. Pinatay ng bagong panganak ang Reyna at niyakap si Ripley bilang ina nito. Inatake nito si Gediman at kinagat ang tuktok ng kanyang ulo. Nakatakas si Ripley sa pugad upang muling sumama sa iba habang umaalis ang Betty. Nagawa niya ito sa tamang oras at gumawa ng isang imposibleng mahabang paglukso mula sa deck patungo sa ship. Sa pagkamatay ng kanilang mga piloto, tila si Ripley lang sa kanila ang may karanasang magpalipad ng ship. Nang nagpunta si Cole upang isara ang pintuan ng bay, ay natuklasan niya na ang bagong panganak na alien ay nakatago. Halos hindi niya ito naiwasan. Dumating si Di Stefano at siya ay pinatay. Naramdaman ni Ripley na may mali at bumalik upang hanapin ang newborn na corner si Cole. Kinulo niya ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito ng mahinahon. Nagtiwala ito kay Ripley dahil inaakala nitong ina nito. Sinadya niyang hiwain ang kanyang kamay sa matatalas na ngipin nito at ipinitik ang kanyang acidic na dugo sa isang glass porthole. Ang kanyang dugo ay natunaw ang isang butas sa salamin na nagpahina sa pressure sa loob ng cabin at sinipsip ang bagong panganak. Ito ay lumulutang doon ng kaawa-awa habang dahan-dahang hinihila palabas sa maliit na butas. Naramdaman ni Ripley ang kanyang pagnanais na lipulin ang mga species at ang katapatan na nararamdaman niya sa kanila dahil mayroon siyang DNA nito. Natatakot siyang nanonood habang unti-unting nawasak ang newborn. Alam niyang namamatay na ito. Ang Auriga ay bumagsak sa Earth at nawasak. Ligtas na nakapasok ang Betty sa atmosphere ng Earth at pinagmasdan ni na Ripley at Cole sa porthole ang mga ulap at araw at natulala sa kanilang karanasan at inisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap para sa kanilang dalawa. Ni isa sa kanila ay hindi pa nakapunta sa Earth. Binabalaan ni Cole si Ripley para sa militar na darating na maghahanap sa kanya sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na maaring mawala ang isang tao sa Earth at tinanong si Ripley kung ano ang gagawin. Sumagot si Ripley na hindi niya alam dahil siya mismo ay isang estranghero doon. Sa huling eksena makikita sina Cole at Ripley na nakaupo sa mga burol na tinatanaw ang isang tiwangwang at wasak na Paris. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari bang paki-like, subscribe at mag-iwan ng message sa ibaba. Maraming salamat. Hanggang sa muli.